magandang araw sa inyo mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa lipunan. Pag-uusapan natin ang mga kademonyuhan na nangyayari dito sa ating gobyerno dito sa Pilipinas. Alright. Okay, ngayon meron tayong mga bali-balita. Meron tayong balita ngayon. Actually, mahaba-haba rin to. So, mga pare, bago tayo mag-umpisa, syempre, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow po Paring RJ sa Facebook, Paring RJ Banateros sa TikTok at ganon din po Banateros 2.0 sa Facebook at DZAR 1026 SMNI sa YouTube. Maraming salamat. Okay, palakpakan. Okay, pag-uusapan natin to si Mon Tulpo, si Mon Black Eye Tulpo. Na kunyari na hindi niya amo si Marcos. O sabihin na natin hindi siguro. O pinapalabas niya na hindi pero alam mo yon. Babanatan niya ng konti si Marcos para kunyari hindi siya halata na kumakampi. Pero bago tayo pumunta dyan mga pare, eto muna ang pag-usapan natin kasi may lumabas na ganito. Eto sino ba tong pangit na to? Uso pa ba ang kimpi ngayon? Ito yung pahayag nito patungkol doon kay Senator Amy. Dahil sa kagustuhan mo, Senator Amy, makuha ang Duterte supporters, winasak mo ang Solid North. Actually, hindi na kailangan niya yang kunin yung mga Duterte supporters. Alam mo kung bakit? Hindi lang Duterte supporter ang makukuha ni Senator Amy. Bakit? Ang buong Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi nagsalita siya patungkol doon sa kapatid niya. O nagsalita siya na ganito na ang nangyayari sa Pilipinas. Nagsabi siya ng katotohanan. O sinasabi nung iba na desperado daw yan si Senator Amy. Oo, desperate move yan. Bakit? Bakit desperate move si Senator Amy? Kasi gusto niyang mailayo yung kapatid niya sa droga. Di ba? Gusto niyang maialis. Gusto niya pa ring mailigtas yung kapatid niya. Ganun naman ginagawa niya ni Senator Amy. Hindi niya pinapangalanan yung kapatid niya sa mga akusasyon. Hindi niya sinasali. Laging lang yung mga nasa baba. O lagi nating kino-call out yan. Senator Amy, idamay mo yung kapatid mo kasi yung kapatid mo ang leader dyan. Hindi gagalaw yung mga yan kung walang utos ng kapatid mo. Okay. This time, niligtas niya pa rin yung kapatid niya. Pero this time, niligtas niya sa pwedeng mangyari sa ginagawa ng kapatid niya na ilulubog yung Pilipinas. Ayusin natin. Sinabi ni Senator Amy na nagdodroga yung kapatid niya, nilantad niya sa buong Pilipinas at buong mundo nakakaalam nito. Napakasikat nga ng ating presidente ngayon So alam ng buong mundo ang nangyayari ngayon. Si Senator Amy, dahil sa pagmamahal niya dun sa kapatid niya, tama na yan, okay na yan, tapos na yan. Sige na. Nagdodroga ka na, kung maaari, tapusin na natin to, ibigay mo na dun sa dapat na mamuno. Kasi, tangina, ikaw ba? Sinabi mo na, ewan ko nga dito sa mga pinklawan, sinabi na mismo ng kapatid, pinagmumukha pang, alam mo yun, pinagmumukha pang masama si Senator Amy. Pucha, sinabi na nga yung katotohanan pero ayaw nyo pa rin tanggapin. Ano, mas gusto nyo yung presidenteng adik? Yung kay Senator Amy nalulong. At hindi lang, eto mga pare, hindi lang si Bongbong ang lulong. Buong pamilya niya gumagamit. So masaya kayo dyan, kayo mga Pilipino, kayo mga kababayan, kayo mga pare, mga banateros, masaya kayo na ang presidente natin ngayon bangag. Noon pa naman sinasabi yan ni Pangulong Duterte, noon pa yan, lumalabas na yan, yung usapin na yan, na bangag nga yan si Bongbong Marcos. Pero anong nangyayari? Anong sinasabi ng mga kalaban niya noon na pinklawan at dilawan na talagang mortal silang magkaaway, ngayon kampi na? Mas sinesave pa nila si Marcos kaysa sa mga Pilipino. Kasi ang Pilipino ang apektado dito mga pare, mga banateros
tayong mga Pilipino ang apektado dito kung ganyan ang leader natin. Tignan nyo, hindi niya alam yung gagawin. Hindi alam ang gagawin bago dumating ang bagyo. O may sakuna na, hindi na alam ang gagawin. Nagtatanong pa, ikaw ang presidente. Bakit ka magtatanong? Tapos sasabihin itong pangit na to na anak ng putya na mapagpanggap. Ito si ito yung masasabi nating the great pretender. Nagpapanggap na Marcos. Oh yes, I'm the great. Ay putya pala. Anong nangyari doon? Ba't lumakas? Oh yes, I'm the great pretender. Kasi ito putang inang to nagpapanggap na Marcos. Pwede, kamukha mo naman si medyo kahawig mo si Bongbong. Kulay mo rin naman. Pero wag kang magpanggap na wag kang feeling ito yung tao na feeling relevant. Kala mo talaga yung opinion niya yung pagsasalita niya mahalaga. Bakit natin to? Bakit natin binabanggit tong tanga na to? Kasi maniniwala ba kayo kung ang tao nagpapanggap siya sa totoong katauhan niya? Ito si Norman Mangusin. Ayan ang totoong pagkatao nito ni Marcos aka Marcos Francis Leo. Talagang ginamit mo pa yung yung Antonio Kasi alam nyo yung mga Antonio medyo medyo mayayaman yung mga yan. Kaya nilagay niya rin siguro dyan. Anak ng putang inan to. Huwag kayo magpapaniwala dito. Baka magpapaniwala kayo dito sa mamang to, ha? Ito putyang ina, mapagpanggap to. Kaya iwas-iwasan nyo yung panonood dyan. Ito pa, meron pang isang ayan. Putang ina. Dumagsa, ito sabi, Protect BBM. Dumagsa ang napakaraming supporter ni Pangulong Bongbong Marcos sa Rotonda upang ipagsigawan ang kanilang suporta sa Pangulo. Putsya na tinakpan na nga ng malaking picture ni Bongbong Marcos pero kitang-kita pa rin na yan? Ilan lang yan? May pasindi-sindi pa kayong kandila. We love you, BBM. Ang putang inang to mga bugok. Dito mo makikita itong mga to bayad. Tingnan mo rotonda sa rotonda to. Putsya hindi man lang umikot doon sa rotonda Kalahati nga lang, hindi pa napuno tinakpan pa ni Marcos tinakpan pa ng malaking picture ni Marcos yan, ha? Pero kita mo yung mga butas. Ayan, Protect BBM ang mga ulul. Ilan to mga to? Protect Addict, lagay nyo. Protect Addict. Ito, play natin tong kay Montulpo, putang inan to. Ito, hindi ko alam kung baliw. Baliw ba to? Ewan ko medyo may ang lakas gangster magsiga-sigaan itong na to, baliw na to nabugbog ka lang naman ng babae. Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Ewan ko din sa inyo. Ewan ko din sa inyo, bilyonaryo. Hindi naman. Okay naman yan yung bilyonaryo. Pero ba't ini-interview nyo pa itong tanga na to? Sagot siya dito, sino daw papalit sa kanya? Si Baliw, ganun. Yung luka-luka. Luka-luka daw. Bakit naman luka-luka? Kita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng, merong something wrong with her. Sa iyo ba sa iyo ba walang problema sa iyo? Kasi isipin niyo to mga pare Isipin niyo to mga pare. Ikaw alam mo ng addict o alam mo ng yung presidente may problema o may drug addiction, lulong nga Sabi nga ni Senator Amy, lulong, di ba? Lulong. So ikaw ayaw mo pa ring mapalitan yung presidente kahit lulong, alam nating lulong at sinabi ni Senator Amy na lulong?
At kitang-kita natin mga kababayan, mga Pilipino na walang ginagawa ang presidente o walang aksyon o walang, alam mo yun, yung tanga. Sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, puta, bumabagyo na, wala pa rin ginagawa. Ahead of time, 2 days, meron nga tayong balita meron ngang NASA, kaya nga may NASA Malalaman natin maaga pa lang may papasok na bagyo. Ay, NASA tuloy. Pag-asa pala, sorry. NASA. Kaya nga may pag-asa Ayan ang nagche-check o ayan ang kumbaga ahead of time nalalaman nila na mayroong bagyo. Ikaw presidente, ikaw ang nakaupo, ikaw ang head of state. Putya, wala kang ginagawa. Wala kang masasabi natin na command doon sa mga tao mo para dyan sa darating na bagyo, na paghahanda dyan sa darating na bagyo, wala. Tas kakamot ka ng ulo, anong gagawin natin? Tapos ang sasabihin mo pa, ang narrative mo pa, hindi, masanay na tayo, ganito na ang nangyayari sa putang ina, ulol ka pala Oh, tapos etong mama na to, na bugok na to, etong si Mon Tulfo, putang ina, nakakahiya yung pangalan mo Etong si Mon Tulfo magsasalita na dyan na lang si Marcos kaysa dun kay BP Sara na luka-luka na sinasabi niya. Putya, napatunayan mo ba na si BP Sara may mental illness? Ha? Napatunayan mo? Tayo alam natin, kitang-kita naman natin na si Marcos bangag. Putya, pag naglock pa lang yung panga Puta, ayan ang indication ng tao na isang addict. Tapos naglalak yung panga kasi nabubulol-bulol hindi mo pwedeng sabihan si BP Sara na luka-luka may wala ka namang medical report Ha? Nagsasalita si BP Sara ng mga ganyan dahil may mga banta din sa kanya. Alam niyo yung live ni BP Sara? Na pag merong umatake sa akin, nakahanda na yan na yayari sa inyo. Kasi meron siya natanggap na death threat diba? Tapos ikaw po siya gusto mo yung presidenteng adik? Baka ka rin sir, di umano, adik ka rin. Baka lang tanong lang naman to Ito tanong lang. So you're afraid of that because of her mental well-being? Yun ang nakatakot. Kung iba sigurong vice president niya, baka dapat palitan si Bongbong Tamad Sino tamad? Si Bongbong. So paano? Umpisa pa lang, baka na sa dalawa. Okay to. Kunyari pa siya, tamad Kung tamad si Bongbong Marcos, dapat napalitan yan nung masipag na vice president, di ba? Paano hindi magiging masipag yan? Puta, ginipit na nga yung budget ng OBP pero nagtatrabaho pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung ibang proyekto. Ha? Pwede niyong i-research yan, ha? Itong tanga na to, si Boy Black Eye. Parang namimiss mo na yung lambing ni ni Raymart Santiago Naalala mo ba yun sa airport? Yung kakupalan mo, putang ina, inabot ka ng sapak. Ng bugbog. Talagang feisty. Tamad. So, paano tayo? Sabi mo, yung isa ganito, yung isa ganito. Yung isa tamad. Yung isa naman may sira sa ulo. May sira daw sa ulo si BP Sara. Naniniwala ba kayo dyan? Anak ng putya naman, sir, Medyo ibang klase din talaga itong mama na to. Putang ina, matanda na, hindi pa magtino Kung gano'n ang presidente natin at vice president, anong solution nyo? Dyan na lang yan. Dyan na lang muna tayo. Kita nyo, putang ina. Halata ka, sir. Kasi kung talagang ayaw mo dun sa presidente na nakaupo na dyan ngayon at alam natin na may mga anomalya at maraming, may ill-gotten wealth nga yan mga Marcos Doon pa lang, putya, kailangan na yung palitan. Simpleng-simple, di ba? Tuskwa tayo.
Kay BBM. Kay BBM na lang. Oh, BBM gusto na lang, mo? putang Tamad ina. o yung tamad pwedeng can be Kita mo? squared. Ini-emphasize o gina-justify niya pa na yung tamad pwede naman yan umano, kung man yan ganyan. Yung luka-luka. Wala na yan. Paano sir yung addict? Ha? Paano yung addict? Bugoy. Paano yung addict? Tanginan to? To action. Plus there's Pero the yung- cabinet secretaries naman doon. Yes, marami naman sa mga cabinet secretaries na magagaling. If yung local-local... Tangina, lahat nga wala Hindi ako PBBM, hindi rin ako Duterte. Kasi si Duterte, kaibigan ko, di ba? Talaga? Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya. Okay, Mga bakit? abusado O di min abusado? Abusado Si sa Pulong, di ba? Alam mo naman, abusado yan eh. Okay. corruption you mean Corruption. or ugali? Paano naging corruption? Merong resibo yan sa DPWH na walang ginawang anomalya, walang ghost project, lahat yan tapos. Paano naging abusado sa korupsyon, Bugoy? Ano what pwede natin tawag dito? Si Tanda. Ay, Tanda, paano? Ha? Gago ang puta. Hindi, para malang madurog niya. Siyempre, si Pangulong Duterte wala na Hindi na yan makakatakbo sa mga susunod na eleksyon. So, hindi na yan threat, di ba? Hindi na yan, wala nang problema dyan. Okay na yan. O, friend niya daw. Friend mo. Ewan ko si Pangulong Duterte walang kaibigan tanga yun. Walang kaibigan katulad mo yun. Ewan ko sa'yo. Anyway, so ang tinatarget niya dito yung mga may yung mga anak na pwede pang tumakbo sa susunod o this time is 2028. So tinatarget niya na, inaatake niya na yung mga abusado yung mga yan. Kaya hindi ko gusto yung mga anak niya. Oh, yun ang style nito. Alam mo hindi namin alam? Ay, Corruption, ugali na Corruption. Mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara. dapat nga ikaw sapakin nanununtok. Ito si Sara nanununtok din Nanununtok yan si Sara ng kupal. Baka ikaw masapa ka rin. May kapansanan sa pag-iisip. Putang ina, inulit niya na naman, may kapansanan daw sa pag-iisip. Kita nyo? Sinong anong karapatan mo na sabihin na may kapansanan sa pag-iisip ang isang vice president? Ha? Pwede natin sabihin kagaya ni Lenny na lutang. Lutang. Oo, lutang. Pero po tiyang medyo pinupoint medyo personal ka na medyo masyado ng yung atake mo Masyado ng below the belt kasi may sira sa pag-iisip. Putya, hindi birong akusasyon yan, sir. Hindi yan basta-basta. Puta, baka bumalik yan sa'yo. Kasi parang ikaw ang may topak Diba? Ako lang comment nga kayo dyan kung ako lang ba ang nakakapansin na itong si Tanda parang may topak talaga. Parang siya ay may sira sa pag-iisip. Yan namang isa na maraming tattoo. Ito pa. Dito, grabing tattoo. Si Baste. Oo, si Baste. A-art daw yun. Putang ina. Parang eto hindi lang si Baste ang inaano niya dito. Parang lahat ng may tattoo medyo hindi okay sa kanya. Ha? Hindi okay sa kanya yung may mga tattoo kasi ito namang isa na may maraming tattoo dito sa sa kamay. Ganyan-ganyan. Sinabi nung isa, hindi, art po yan Art? Sa atin, hindi yun. Ako ba? May mag-art na rin ako. Putsang ina, parang minamak niya yung mga taong may tattoo. Ay, ako, mag-art na rin ako. Kasi wala akong tattoo art pala yan. Parang ganun Parang ganun mga pare. Putang ina mo, mas matitino pa nga sa'yo yung mga taong may tattoo Mas maayos pa mag-isip sa'yo Tanginan to medyo medyo kupal talaga to mama na to hindi lang hindi lang sinabihan niya si
VP Sara na luka-luka, may may sira sa pag-iisip, putya. Pati yung may mga taong may mga tato, dinadali niya. Putya, kasi hindi lang naman si Bastiang may tato eh. Diba? Ibig sabihin, kung ikaw ay may tato, ay art pala yan sarcastic pa di ba? Magpapatato na rin ako. Nagalit yung mga taong bayan sa kanya. Ito kay Senator Amy naman. Hindi, pamilya dapat pamilya. Yung pamilya mauuna, di ba? Putang ina mo. Inuna niya na nga yung yung pamilya Inuna niya na nga Bakit niya inuna? Bakit inuna ni Senator Amy? Hindi niya na nga pinagsasabi noon pa Matagal niya nang tinatago Matagal niya nang kinikimkim na ganito yung kapatid kong tanga na to. So, may paliwanag pa nga siya. Sabi ko nga na mag-asawa na siya. Baka sakali kung mag-asawa, magkaanak, magbago yung pag-iisip. Di ba? Ganun ang paliwanag ni Senator Amy. Baka magbago yung pag-iisip. Baka pag nag-asawa o pag naging na to, kinasal na to, baka magbago na. Putya, nung kinasal daw, lalong lumala. Kasi, dalawa sila ng asawa niyang si Lisa Marcos na sumisibak. Pero ito, Lalo na sa sinira Philippine niya setting, yung diba? sarili niyang dugo at laman. So it seems like universal yung ang hindi pagkagusto sa ginawa ni Amy. Even if sabihin na natin whether true or not. Kung basahin mo yung Facebook, yung mga accounts, hindi sila po. Baka baka sayo lang. Sa Facebook mo nga, ang dami lang comment na hindi maganda dahil sa ugali mo Hindi, kasi isipin nyo to, mga pare. Hindi ginawa ni Senator, ito nga mas, yung sinasabi nga na un-Filipino ni Lacson, ito talaga si Pinky. Un-Filipino daw yung ginawa ni Senator Amy. Hindi un-Filipino yun. Pro-Filipino nga yun Bakit? Kasi mas inisip niya yung kapakanan o yung malalaman o yung katotohanan na malaman ng mga Pilipino kaysa doon sa kapatid niya na lagi niya nang pinagtatanggol noon pa. Di ba naalala nyo may sinasabi yan, Bongit, sabihin mo na kung sino yung mga dyan para maggala. Pangalanan mo na yung mga yan. Noon niya pa sinasabi yan. Para sabihin, para magmukha na yung kapatid niya hindi kasali doon sa mga maanumalyang nangyari nga dito. Nagputo ka na dito sa gobyerno na to. Yung flood control project at yung mga insertion na yan. So noon pa lang pinagtatanggol niya na. Puta, sasabihin mo hindi masyadong yung kadugo dinalaglag. Hindi ganun yun. Puta, mahal niya nga yung kapatid niya kaya niya nga sinabi yan Ha? O puta, sinasabi ko to dahil mahal ko yung kapatid ko, gusto ko matapos na to. Gusto ko matapos na yung ginagawa niya. Tapos sasabihin mo, hindi ganyan. Tapos sasabihin nyo, un-Filipino si Senator Amy. Putsang ina, pro-Filipino nga dahil nanindigan siya sa Pilipino, nanindigan siya sa Pilipinas na malaman ang katotohanan. Puta, hindi naman magpapa-hair follicle yan si Marcos eto na, buhay na patotoo. Si Senator Amy, putya, mula nung bata. Alangan, eto bakit siya magsisinungaling na ang sarili niya ang sisirain niya? Tapos magsisinungaling siya, sisirain niya yung pangalan nila. Bakit niya gagawin yun? Isipin nyo nga. Bakit siya gagawa ng kwento? 'Di ba? Bakit ako gagawa ng kwento na yung yung kapatid ko adik kung masisira yung pangalan namin? Tangina nyo, ang bobobo nyo kasi Ganun lang isipin nyo. Bakit gagawa ng kwento si Senator Amy kung masisira yung pangalan ng pamilya nila? Kung masisira yung kapatid niya. Ganun kasimple. Bakit siya nagsalita ng ganyan? Dahil pagod na siya sa mga nangyayari. At ewan ko, siguro guilty na si Senator Amy dahil siya nga ang isa sa pangatumulong na makausap si BP Sara. 'Di ba? Kaibigan niya nga yan si BP Sara. Na maging partner nga nito ni Bongbong Marcos. So medyo guilty yung Ale pagdating dyan sa putya, ako nagpakilala dito kaya nanalo to ng bilang presidente at nung presidente na walang ginagawa sa Pilipinas, ang dami namamatay, ang dami na apektuhan, apektado tayong mga Pilipino. So medyo guilty si ate. Ngayon,
nagsalita na siya ng ganito. Putya, bakit niya gagawin na siraan yung kapatid niya? Kasi pag siniraan niya yung kapatid niya, yung pamilya Marcos ang sira. Buong pangalan nila, buong pamilya nila ang sira. Ba't na putang kabubuan ninyo? Doon pa lang eh. Hindi. Ewan ko kung hindi nyo nakita yun o pukinainan nyo, mga tanga lang talaga kayo. So, lalong nakasama kay Senator Amy Marcos yung ginawa niya. Alam mo, naintindihan ko siya. Ha? Pero, blood is thicker than water. Correct. Oh. Diba? Kahit na anong pagkakamali nung dugo mo, kadugo mo, tahimik ka na lang. Tangina, hindi po pwede. Hindi po pwede. Putya, pag may... Hindi, kasi kapatid mo yan eh. Oo, sige, kapatid mo yan. Pero putang ina, ang dami na naapektuhan Pilipino. Isang tao lang yan. Kapatid mo. Tapos, kontra doon sa 117 million na Pilipino. Oh. May pipiliin mo. Etong si Montulfo talaga eh, yung utak nito eh, nasa nasa airport. Ay, kinakamusta ka ni Mart Santiago? Kamusta ka na daw? Baka gusto mo daw malambing ulit. Ito ni Montulfo, gago. Puto. Alam mo, ito yung panira eh. Ito yung, although yung mga tulpo ngayon medyo hindi mo alam kung saan napapunta, maliban lang kay Ben Tulfo. Kasi si Ben Tulfo kahit na kahit na kapatid niya, binabanatan niya yung mga kapatid niya eh, di ba? Eto talaga po, hindi mo malaman kung saan napapunta to. Eto talaga ang pinakapanira dyan sa pamilyang Tulfo na yan. Ito si Mon. Ito, inan to. Ito, panoorin natin to. Ito na ba yung Ito na si Auntie Claire. Pero unahin muna natin tong isa. Nagbigay ngayon ng reaksyon ang palasyo sa pahayag ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Ay, hindi. Mali. Ito muna kay Auntie Claire. Former Executive Secretary denied that he resigned out of his own. Alam mo, pahiya si dito. Yari si Auntie Claire dito sa nag-interview na to. Supalpal siya dito. Oh! Tingnan nyo, panoorin nyo. Accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, Kasi ang nangyari dito, mga banateros, mga pare. Sinasabi o pinapahayag nito ni Auntie Claire na si Bersamin, Lucas Bersamin, yung matanda, nag-resign. Nag-resign na daw. Pero ang totoo, sinibak. Kasi naglabas ng pahayag si Bersa, kahapon yata yung, kung hindi ako nagkakahapon, na hindi naman ako nag-resign. Ang ganda sana, sabi niya, ang ganda sana pakinggan na para sa delikadesa, nag-resign. Kasi nga yung apo niya, I think apo na yun yung Adrian Bersamin na Yusek. I think Yusek. Yusek nga yata na nag-resign, na dinadawit ngayon ni Tulfo, ni Lacson, na siya daw yung kumukuha ng pera tapos itinuturo si Marcos. Kasama yun si Pangandaman. Dalawa daw sila dyan. Yun ang tinuturo. Kaya ang pinapalabas nila ngayon, ang ini-issue nila, ang pinapamukha nila sa mga Pilipino, nag-resign si E.S. Bersamin, etong lolo, etong si Lucas Bersamin, dahil dun sa ginawa nung apo niya. O I think apo na yata yun kung hindi ako nagkakamali. Basta dun sa batang Bersamin na si Adrian. So ang lumalabas na ang style pagmumukain nilang totoo yung ginagawa nung Adrian o yung pinibintang nila dun sa Adrian at sa kay Pangandaman, na sila mismo ang nakakuha ng pera na over I think 56 billion, 52, hindi ko kung nagkakamali. Sila ang nakakuha ng pera, hindi daw pumasok yun sa Pangulo. Kasi ang pinapalabas, ang narrative nila ngayon, ang statement o ang style nila ngayon, hindi si Marcos, hindi si Bongbong Marcos ang nakakuha nung kickback na tinatawag, yung 56 billion nga doon sa 100 billion na insertion. So wala daw yun si Marcos doon. Ang meron daw, ang nakakuha daw noon, ito si Adrian Bersamin at itong si Pangandaman.
Ayan ang pinapalabas nila ngayon. At pinapainit nila dahil pinagmumukha nilang ito si Bersamin, na Lucas Bersamin, CES, nag-resign dahil may anomalya yung apo niya. Pero lumabas ang katotohanan na sinabi, may statement dito si Lucas Bersamin kahapon, November 19 na hindi naman ako nag-resign, nagbigay lang ako ng letter. Kasi pinapalabas nila na nag-resign daw. Kung nag-resign ako, sabi ni Lucas Bersamin, kung lang resign ako, meron dapat silang letter na ilalabas, na resignation letter ko. Wala naman. Yun ang ano dito, yun ang point dito. Na pinapainit nila, pinapaingay nila yung issue, kaya nag-resign si Bersamin dahil dun sa anomalya nung apo niya na si Adrian Bersamin. Yan ang style ninyo na akala nyo hindi namin malalaman. Tuloy. Nagit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin. Pabayaan daw. Sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the tax... Boom! Sorry ma'am, hindi namin pwedeng pabayaan kasi kailangan malaman to ng taong bayan. Pahiya si Gago. Funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na Bakit hindi mo masasabi? Ito mga banateros, mga pare. Ang pwede lang magsibak dyan kay magtanggal dyan kay E.S. Bersamin ang presidente, kasi yan ang executive executive secretary, yan yung pinakamataas na secretary. So ang pwede lang magpasibak kasi nabuko yung ano nila style nila nagsalita si Bersamin nabuko kasi sila. Nabuko na hindi galing sa presidente yung pagsasabi ng mag-resign si Bersamin. Hindi natin alam kung saan galing at hindi rin daw alam ni Auntie Claire kung saan galing yan, o hindi niya pwedeng sabihin kung saan galing yung resignation ay yung pagkakasibak nito ni Bersamin. Hindi nga po pwede. Ang pwede lang magsibak dyan presidente na nga. Nahuli yung mga kahayupan ninyo. Hindi ko alam kung sino kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a Walang follow-up question. If you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official ito pa, who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend Puska ngayon. of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Ito, sinasabi daw na hindi daw tinanggal si Mayor Magalong. Diba, ito nga tangina kasi bobo ito ni Claire. Hindi naman talaga tinanggal si Magalong. Okay, sige. Hindi siya tinanggal pero inalis siya doon sa investigation. Diba? Dati, ang pahayag nila na si Magalong investigator. Diba? ICI investigator. Siya ang mag-iimbestiga ng mga anomalya na nangyayari dito sa mga ghost project at flood control project. Okay. Biglang binawi yon at tinwist. Bigla na lang siyang masasabi natin na matawag doon. Na kalimutan ko Advisor yun. Sorry. Bigla siya naging advisor. Kaya itong si anong tawag dito, si Magalong, putya umalis na lang. Hindi. Ang pagkakaalam ko, ang pagkakaintindi ko dyan, ako, investigator. Bakit bigla nilang binaliktad na ako na, advisor na lang? Ano pang gagawin ko dyan? Parang ganun din. Removal
dun sa posisyon. Parang inalis nyo siya dun sa posisyon na dapat investigator, nilagay nyo sa may advisor na lang. Oh, ganun din yung ginawa nyo dyan kay ano, putang ina. Kaya nga hindi na bago ito eh. Kaya nga sabi nung hindi na po bago yung ginawa niya, yung sa removal. Kasi ginawa nyo na yung dati. Tapos, tanong po ba natin kung talaga bang tinanggal si ano? Sino po bang nag-resign? O nag-resign siya pero inalis nyo siya dun sa posisyon na dapat nandun siya. Tanga. Ang ina mo. Abogado kang tanga. Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Kasi nga, ano pang gagawin niya dyan? Tinanggal nyo na nga siya dun sa posisyon na una nyo binigay. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama Nakakabuwis o sabihin na alin na may unceremonious na call Pag for ganun his pa. resignation. Raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung Ayan. yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Okay, sige. Ay, yung service nyo upon the pleasure of the president. O, ayan na nga. Ayan, ginagawa mo naman eh. Pero, dapat i-advise ka muna bago kayo mag-announce. Ano ba? O, ikaw, tanggal ka na, siba ka na. O, tsaka kayo mag-announce. Hindi eh. Ang ginagawa nyo lagi, nag-a-announce kayo, eto, nag-resign na. Which is, hindi naman nag-resign. Ito nga, specifically, si Lucas Bersamin, hindi naman siya nag-resign. Hindi naman ako nag-resign, kaya nga siya umapila eh. Hindi ako nag-resign. Oh. Nauuna yung pahayag ninyo, nauuna yung desisyon ninyo bago nyo sabihin dun sa tao, kaya nagugulat. O bakit ganon? Kung tutuusin, mali yun, mga tanga. Sabihin nyo muna, ikaw sibak ka na. Hindi pa nga sibak ang sinabi eh. At hindi galing sa Pangulo yung pagkakasibak ha. Hindi galing sa Pangulo. Ako, ano lang to ha, espekulasyon ko lang to ha. Oh. Kaya nga nakakapagtaka eh, di ba? Tapos sasabihin nyo nag-resign na hindi naman nag-resign para lang maidikit ninyo yung issue ng Adrian Bersamin dun sa executive secretary na si Lucas Bersamin. Na dahil nga nasasangkot dito sa issue na to na dun sa maanumalyang 100 billion na naka-kickback o sila ang kumukuha doon para sa Pangulo, sinasabi nila na pangalan ng Pangulo yun, sila pala ang nakakakuha para palabasin nyo na kaya nag-resign si Bersamin dahil sa delikadesa niya. Kasi yung apo niya nasasangkot sa mga katarantaduhan. Yan lang ang gusto nyong gawin. Ay, kala ninyo ha? Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Ikaw malamang hanggang huli ka. Putang ina, ang galing mo magtanggol sa Pangulo eh. O diba? Ito isa pa. Nagbigay ngayon ng reaksyon ang palasyo sa pahayag ni former Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign kundi pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa amin pong panayam sa kanya dito kahapon sa One Balita Pilipinas, sinabi ni Bersamin na idinaan lamang sa isang taong malapit sa kanya ang utos na bakantihin ang kanyang opisina. Pero imbes na resignation letter, bakantihin, inutusan siya na bakantihin yung kanyang opisina. 'Di ba? Bakantihin. Hindi siya inutusan mag-resign. Kulit ninyo. sumulat lang siya na sumusunod siya sa prerogative Okay. ng Pangulo, kaya siya aalis. Okay. Kaya nagulat daw siya nang marinig na inanunsyo ng palasyo na nag-resign siya. Aminado si Bersamin na nasaktan siya. O yun, Pero di ba? hindi naman daw siya linitak. Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam na putsang ilang nag-resign pala ako. Bakit hindi ko alam? Wait lang.
Ngayon, bakit nag-resign ba? May sinabi ba akong mag-resign ako? Kaya ngayon, nagsalita siya, hindi ako nag-resign. Meron akong letter na ginawa sa pagsunod doon sa gusto ng Pangulo na ibakante muna yung posisyon ko. 'Di ba? Pero hindi ako nag-resign. So ang lumalabas nila dito, sinibak siya. Ang style lang nila, ang pinapamukha lang nila sa atin na nag-resign yan. Kasi nga, dahil dun sa apo niya na nadadawit sa mga dito sa insertion, sa kickback. Para kumapit sa posisyon. Tingin niya, posibleng may Daw siya linta. kinalaman ng pagkakadawit ng apo niya ang si Oh, dating yan. Undersecretary Oh, yan Adrian eh. Bersamin sa issue ng budget insertion kaya siya natanggal. Pero nanindigan siyang mabait at wala raw kinalaman ang apo niya sa issue. Tsaka, ano ba? Isipin nyo, ang bata pa nun, no? Ang bata pa nung mga yan, tsaka Yusik yan. Paano magkakaroon ng power ang Yusik over president? Diba? Yusik ang nagsabi na, hindi, sa amin mo, kami ang kukuha niyan. Kami ang kukuha niyan, sabi ng Pangulo. Ngayon, hindi mo kukontakin, hindi mo kakausapin ng Pangulo, o hindi mag-a-advise sa yung Pangulo na, hindi, inutusan ko yung mga yan na sa kanila mo ibigay. Walang ganon? Basta na lang ikaw na yung 51 billion, I think 56 billion, basta nakalimutan ko na kung magkano eh. Basta yung pera na yon, basta mo na lang ibibigay ng walang advice galing dun sa kausap mo. Hindi po pwede. Narito po ang bahagi ng aming panayam Kulit kay ng former tanga na to. ES Lucas Bersamin kahapon. Magandang pakinggan yun, pero hindi Ayan, naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted natin. Yun ang sinasabi natin. Meron sana silang sulat o resignation letter na ilalabas kung talagang nag-resign si Lucas Bersamin. Hindi, wala eh. The message was very clear that I had to go. Ako naman hindi naman ako linta. Uy. So mahal ko dyan para kung sarili anak na. Yan, napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate. Eto, kasi inaano nila eh. Siyempre, bata yun o wala pang hindi papapalag yun. Kaya doon nila tinuturo. Hindi papalag yung yung parang parang yung itsura eh. Parang pabugi-bugoy lang. Doon nila tinuro na hindi naman papalag sa kanila. Kaya nga ito nagsasalita yung yung lolo eh. Napakabait niyang tao na yan. Hindi niya gagawin yan. Putya, bago pa lang yan eh. Bago lang yan dyan sa posisyon eh. Ganyan na kagad isipin nyo to. Putya, bago ka lang sa posisyon, tas magnanakaw ka na. Diba dapat pag ikaw bagong pasok ka dyan sa, diba, to na lang, sa fast food. Pag bagong pasok ka dyan sa fast food, syempre ikaw yung yung pinakabago o yung pinaka parang mahina pa, wala ka pang alam masyado, nag-aaral ka pa lang, 'di ba? Parang ikaw yung yung susunod dun sa mga matataas. Pero yung pag tumagal ka na diyan, ikaw na yung mandadarag ng mga bago. Ganun 'yun. Parang dito din, putya kakaupo mo lang diyan, bago ka lang diyan, bata ka pa, putya magnanakaw ka na ng ganung kalaki. Napaka-imposible. Ay, paikot-ikutin nyo yan po si Marcos ang may pakana niyan. Ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Ayan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. So, I will be able to defend myself very easily. Yun. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahigante. Respetuhin ko sila. Wala. Kaugnay sa naging sagot ng Palasyo kay Bersamin, magbabalita live mula sa Palasyo, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang naging tugon ng Palasyo nga dito sa pahayag ni former ES Bersamin? At nakapag-usap naman ba sila ni PBBM?
Cheryl, sinagot nga ni Palace Press Officer Claire Castro yung naging pahayag na tila nauuna pang malaman or yung anunsyo bago malaman ng mismong opisyal na tinanggal na nga sila sa pwesto. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, lahat naman daw sila handa sa ganitong pangyayari dahil nagsisilbi sila sa pleasure o kagustuhan ng Pangulo. Kinikilala din daw ng Malacanang yung paglilinaw ni former Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ayan na yung kanina. So, i-advance na natin to. Konteksto dito at ipinaliwanag din ba ng palasyo? Actually, kanina sa pagsisimula pa lang ng talumpati ng Pangulo sa locations pa lang, nagbiro na siya yung doon sa... Okay na yan siguro. Ito, basahin ko lang ito. Ito kasi, ano bang mga dahilan, hindi ko nabasa kanina, ano bang mga dahilan na pwedeng ikatanggal o ikapalit ng Pangulo? Ito yun. Impeachment, base sa Article 6, Section 2, ito yun. Pwede lamang ma-impeach ang Pangulo sa mga susunod na grounds. Culpable violation of the Constitution. Sinasadyang paglabag sa saligang batas. Halimbawa, pag-abuso sa kapangyarihan, illegal orders. Okay? Treason. Pagtulong sa kaaway ng bansa sa panahon ng digmaan. Okay? Bribery, pagtanggap o paghingi ng suhol. La. Diyan pa lang medyo tapos na. Graft and corruption. Eto na, pucha. Tapos ka na dito. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Uy! Kickbacks. Misuse of public funds. Naalala nyo, ang mga Marcos may ill-gotten wealth? Ha? So, di pasok siya dito. Pwede siya ma-impeach dito. Order high crimes. Malaking krimen gaya ng murder, plunder, drug trafficking, at iba pang nasa antas na mabigat na krimen. Betrayal of public trust. Pagkilos na immoral, abusado, hindi etikal o nagpapakita ng sobrang kapabayaan. Well, kitang-kita naman natin na wala nang tiwala ang taong bayan sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Bakit? Putya, pabaya eh. Pinabayaan ng mga Pilipino na ganito ang mangyari sa panahon ng sakuna. Pagkilos ng immoral, abusado, ano pa ba? Pagkilos ng immoral ba yung pagdadrugs? Ewan ko, kayo na sumagot dyan. Okay, incapacity of the President, Article 7, Section 11 and 12. Pwede ring mapalitan ang Pangulo kung hindi na niya kayang gampanan ang tungkulin dahil sa physical incapacity. So matinding sakit o sitwasyon na hindi na niya kayang magtrabaho. Ay, kailan pa kaya? Wala ba dito yung pagdodroga? Ganon? Mental incapacity, kondisyong pagkawala ng abilidad oy, putyang ina, parang siya to ah. Parang ito na yun ah, kasi nagtatanong na siya, anong gagawin natin? Ha? Okay. Ito yung pagkamatay na. So ayan yung mga pwedeng dahilan ng pagkakapalit o alam mo mapalitan ng Pangulo. Pero medyo may pasok yung iba doon ha. Hindi ko lang alam paano mai-implement dahil hinihintay nga natin ang ating mga uniform personnel, AFP, PNP na kumilos pagdating dito sa nangyayari o mag-aklas na dyan sa pamumuno. Hindi naman tayo nagsasabi na hindi naman to inciting to sedition yung sinasabi natin. Kumbaga nasa AFP na o nasa mga sundalo na natin ang kapakanan ng Pilipinas. Kung nakikita naman nila, ewan ko si Browner kasi. Kita naman na wala na talagang kakayahan ng Pangulo na mamuno. So kailangan na talaga itong palitan. Ewan ko kung hanggang kailan pa to. At sinabi na mismo nung ate niya na bangag nga siya. Nalutang. So ano pang hinihintay ninyo mga uniform personnel? Kung kayo ba ay may inihintay pa, may inaabangan pa? Ano pa ba? Ano pa ba yung hinihintay natin dyan? Kasi kung magtatagal pa to, ewan ko na lang.
2020, ano na ba ang sunod? 6, 7, 8, ilang taon pa? Tagal pa. Ayan. Tagal pa pala. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan niyo yung ating videos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like. Paring RJ sa Facebook at ganun din po sa TikTok, Paring RJ, Banateros 2.0 at DZAR 1026 sa SMNI. Huwag nyo rin kakalimutan manood ng Vox Populi tuwing Sabado, 6 to 8 p.m. po yan. May special guest tayo dyan. Sana. This Saturday, meron tayong special guest. Sana, makapunta. Matindi ang usapan natin dyan. Kung yun ay makakapunta talaga, ay putik yan. Talagang todo-todo ang labanan. Todo-todo ang balitaktakan natin dyan. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.